Magandang hapon mga bata! Welcome sa ating online children's meeting. Welcome din po sa mga magulang at shepherds na kasama natin ngayon. Ako nga pala si Kuya Primo. At ako naman si Kuya Dave. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na, maupo na kayo ng maayos at ihanda ang iyong mga tenga upang makinig sa salita ng Diyos. Noong mga nakaraang Sabado, ang ating mga kwento ay nagmula sa aklat ng Daniel. Nakita natin kung papaanong si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigang sina Shadrach, Meshach at Abednego ay tumayo bilang mga patutuo ng Diyos. Hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan at sumampalataya lamang kay Jehovah na tunay na Diyos. Kahit na muntikan na silang mapahamak dahil sa kanilang pananampalataya. Pero napatunayan nila na ang kanilang Diyos na sinasamba ay ang tunay na Diyos dahil anumang kapahamakan ang hinarap nila, palagi nilang kasama ang Diyos upang iligtas sila. Ngayong hapon naman ay darako na tayo sa isa pang aklat sa Lumang Tipan. Ito ay ang aklat ng Jonah. Ang aklat na ito ay mayroon lamang 4 na kapitulo. At makikilala natin dito ang propetang si Jonah. Excited na ba kayong makilala siya? Bago yan, umawit muna tayo.
Si Jonah ay isang propeta at isang araw ay dumating sa kanya ang salita ni Jehovah na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaraon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko." Nais ng Diyos na pumunta si Jonah sa Ninive upang doon ay magpahayag. Subalit, sa halip na magtungo siya sa Ninive, siya ay tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ni Jehovah. Lumusong siya sa Joppa at nakapagtagpo ng barkong patungong Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis papalayo sa harapan ni Jehovah. Ngunit naghagis ng malakas na hangin sa dagat si Jehovah at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Anupat ang barko ay nagbantang mawasak. Natakot ang mga mandaragat at tumawag ang bawat isa sa kanya-kanyang Diyos. Inihagis rin nila sa dagat ang kagamitan na kanilang dala upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonah ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko. Doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Lumapit ang kapitan sa kanya at nagsabing, "Ano ang ibig mong sabihin at natutulog ka pa? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay." Sinabi nila sa isa't isa, "Pumarito kayo at tayo magpalabunutan upang ating malaman kung kanino dumating ang kasamang ito sa atin." Kaya't nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Jonah. Kaya sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo sa amin, dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin? Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nang galing? Ano ang iyong lupain? Sa anong bayan ka?" Sumagot naman si Jonah, "Ako'y isang Hebreyo. Ako'y may takot kay Jehovah, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Nang marinig ito, sila ay natakot sapagkat nalaman din nila na siya ay tumakas mula sa harapan ni Jehovah. Tinanong nila si Jonah kung ano ang dapat nilang gawin upang tumahimik na ang dagat. Sinabi ni Jonah na ihagis siya sa dagat upang tumahimik ito, sapagkat nalalaman niya na dahil sa kanya ay dumating ang malaking unos. Gayunman, nagsagwa ng mabuti ang mga lalaki upang maibalik ang barko sa lupa. Ngunit hindi nila ito nagawa sapagkat lalo pang nag-alimpuyo ang dagat laban sa kanila. Dahil dito, tumawag sila kay Jehovah na nagmamakaawa. Hiniling nila na huwag silang ipahamak dahil sa buhay ni Jonah at huwag iatang sa kanila ang kanyang dugo. Nang magkagayon, kanilang binuhat si Jonah at inihagi siya sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa pagngangalit nito. Sila ay lubhang natakot kay Jehovah at nagandog ng isang alay sa kanya at gumawa ng mga panata. Si Jonah ay nihagi sa dagat. Ano kaya sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya? Nalunod kaya siya? Nang ihagi siya sa dagat, naghanda ng isang malaking isda si Jehovah upang lunukin si Jonah. Siya ngayon ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ano naman kaya ang ginawa ni Jonah habang nasa loob ng malaking isda? Siya ay nanalangin ng may pagsisisi at pagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya ng Diyos. At inutusan ni Jehovah ang isda at iniluwa nito si Jonah sa tuyong lupa. At sa ikalawang pagkakataon, dumating ang salita ni Jehovah kay Jonah na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang mga pangaral na aking sinabi sa iyo." Sa gayoy, bumangon si Jonah at pumunta sa Ninive na isang napakalaking lungsod. Nagpasimulang pumasok si Jonah
sa lungsod na may isang araw na lakarin ang layo. At siya'y sumigaw, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. At ang mga mamamayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos. Sila ay nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako. Mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Narating din ito sa hari ng Ninive. Kaya hinubad niya ang kanyang balabal at nagsuot ng damit sako at umupo sa mga abo. Ipinalathala niya rin na ang lahat ay mag-ayuno at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Umaasa siyang maaaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ng Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. Maganda ang naging resulta ng pagpapahayag ni Jonah. Ang mga tao sa Ninive ay nagsisi at tinalikuran ang kanilang kasamaan. Kaya, pinatawad sila ng Diyos. Subalit, ito ay pinagdamdam ng labis ni Jonah at siya'y nagalit. Sinabi niya sa Diyos ang dahilan kung bakit siya tumakas noong una siyang utusan na pumunta ng Ninive. Alam kasi niya na ang Diyos ay mapagpala, mahabagin, hindi kaagad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Tila ba hindi siya masaya sa pagpapatawad ng Diyos sa masasama? Kaya't nakiusap siya sa Diyos na kunin na lamang ang kanyang buhay, sapagkat para sa kanya'y mabuti pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sinabi naman sa kanya ni Jehovah, mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit? Nang magkagayoy, lumabas si Jonah sa lungsod. Naupo sa dakong silangan ng lungsod at dooy gumawa siya ng isang balag. Umupo siya sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, tuwang-tuwa si Jonah dahil sa halaman. Ngunit, kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman. Kaya't natuyo ito. Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonah. Kaya't siya ay nahilo at hiniling muli na siya ay mamatay na. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonah, mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Sinabi naman ni Jehovah sa kanya, ikaw ay nanghinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninive? Sa malaking lungsod na iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay, ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop. At dito nagtatapos ang kwento sa aklat ng Jonah. Ano naman kaya ang mga mahalagang punto na dapat nating matutunan mula sa kwento? Una, nang utusan ng Diyos si Jonah na magtungo sa Ninive upang magpahayag roon, siya ay hindi sumunod. Sa halip, ay tumakas mula sa harapan ng Diyos. Mga bata, hindi ito magandang pag-uugali. Kailangan nating sumunod sa salita ng Diyos. At hindi lang sa salita ng Diyos, kundi sa mga iniutos sa atin ng ating mga magulang. Kung mayroon silang pinapagawa sa atin, nawa
tayo ay maging mga masunuring bata at hindi tumatakas. Pangalawa, ang Diyos ay ang siyang may likha ng langit at lupa. Kaya niyang utusan ang hangin o dagat man na kumilos upang matupad ang kanyang naisin. Maging ang isda na lumunok kay Jonah ay kumilos ayon sa kanyang utos. Mahalagang malaman natin na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang namumuno sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ano man ang ating nararanasan sa kapaligiran ay pinahihintulutan ng Diyos. Kaya dapat tayong magtiwala sa Kanya ano man ang ating maging sitwasyon. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagpapahayag ni Jonah sa mga taga Ninive, nagsisi ang mga tao at tinalikuran ang masama. Sila ay bumaling sa Diyos at ito ang nagsanhi sa Diyos na patawarin sila. Mga bata, ang ating pag-share ng salita ng Diyos sa iba ay hindi maliit na bagay. Ito ang magdadala sa kanila ng kaligtasan at lubos na pagkilala sa ating Panginoon. Kung hindi tayo magsasalita, hindi makikilala ng iba ang Diyos at sila ay hindi maliligtas. Pang-apat, nakita natin na hindi lamang para sa mga Hebreo ang kaligtasan ng Diyos, kundi para sa lahat ng tao. Hindi siya namimili ng ililigtas at lalong hindi niya inililigtas ang mga mabubuting tao lamang. Kaya, kapag may nakita tayong mga tao na hindi maganda ang asal o pag-uugali, isipin natin na nais pa rin silang iligtas ng Diyos. Nang hinayang sa natuyong halaman si Jonah na hindi niya naman ito pinatubo, ano pa kaya ang magiging panghinayang ng Diyos kung papabayaan niya na lamang ang mga tao na siya mismo ang nag-alaga at tumikha? Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang ating verse. 1 Timothy 2:4. God, who desires all men to be saved and to come to the full knowledge of the truth. Story time! May isang batang nagngangalang Clement at kakagraduate niya lamang sa isang elementarya. Sinabihan siya ng kanyang nanay na imbitahin ang lahat ng kanyang kaklase upang magkaroon ng salo-salo sa kanilang bahay. Excited na kumuha ng papel si Clement at inilista ang pangalan ng lahat ng kanyang mga kaklase. Meron akong 20 na kaklase, pero ayoko silang imbitahin lahat, sabi ni Clement sa kanyang sarili. Inisa-isa ni Clement ang mga pangalan sa kanyang listahan at pinagdedesisyonan kung iimbitahin niya ba sila sa kanilang salo-salo. Kahit na sinabihan siya ng kanyang nanay na imbitahin silang lahat. Mabait si John, kaya isasama ko siya. Makulit si Tom at palaging nangungutya si Dino, kaya hindi ko sila sasabihan. Nagpatuloy siya sa pagpili ng mga gusto niya lamang imbitahin hanggang sa 12 katao na lamang ang natira sa kanyang listahan. Kinabukasan ay nahanda na ang maraming pagkain na pagsasaluhan at isa-isa nang dumating ang mga kaklase ni Clement. Nang makarating na ang mga inimbitahan ni Clement, nagtanong ang kanyang ina, "Nasaan ang iba mo pang mga kaklase?" "Naghanda ako para sa lahat," sumagot naman si Clement. "Hindi ko po inimbitahan ng iba dahil makukulit sila at ayaw ko silang makasama." Nagpatuloy na lamang sila sa pagkain at maya-maya'y nag-uwian na din ang kanyang mga kaklase. Marami ang natirang pagkain. Tinulungan ni Clement ang kanyang ina habang nagliligpit ng kanilang pinagkainan. Nagtanong ang kanyang nanay, "Bakit hindi mo inimbitahan ang iba mo pang mga kaklase? Mas masaya sana kung lahat kayo ay magkakasamang nagsasalo-salo. Ayoko po kasi sa kanila dahil masasama ang ugali nila," sagot naman ni Clement. Pinaupo ng kanyang ina si Clement at sila ay nag-usap. "Clement, alam mo ba na ang Diyos natin ay mapagmahal at mapagpatawad? Higit pa rito,
hindi siya namimili kung sino lamang ang gusto niyang mahalin. Kahit pa ang mga pinakamakasalanan ay iniibig niya at gusto niyang maligtas. Ang lahat ay iniibig niya, kahit pa ang pinakamatigas ang ulo, at gusto ng Diyos na ibigin rin natin ang lahat ng tao. Sinabi rin ng kanyang ina na si Clement mismo ay may pagkakataon na hindi sumusunod at matigas rin ang ulo. Pero tiyak na iniibig pa rin siya ng Diyos at sumang-ayon naman si Clement rito. Kaya yamang hindi nagtatangi ang Diyos, hindi rin dapat tayo nagtatangi ng tao. Dagdag ng kanyang nanay. Nang marinig ito ni Clement, naisip niya na kahit makukulit ang kanyang mga kaklase, ay dapat niya pa rin silang mahalin at huwag itatwa. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang listahan at tiningnan kung sino ang mga hindi niya inimbita. Sinabihan niya ang kanyang nanay na magdadala siya ng pagkain para sa kanila. Simula noon, natutuhan niyang makipagkaibigan kahit na sa mga makukulit niyang mga kaklase. Mahal kasi sila ng Diyos, kaya dapat ko rin silang mahalin, sabi ni Clement. O mga bata, matutuhan rin sana natin na mahalin ang lahat ng uri ng tao, gaya ng pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Ngayon naman ay samahan nyo kaming manalangin. Sundan nyo lamang ako. O Panginoong Hesus, O Panginoong Jesus, salamat po sa pagmamahal mo sa lahat ng tao salamat po sa pagmamahal mo sa lahat ng tao at sa iyong naisin na maligtas ang lahat. at sa iyong naisin na may ligtas ang lahat. Nawa matutuhan din namin Nawa matutuhan din namin na ibigin ang aming kapwa na ibigin ang aming kapwa at hindi magtangi ng sinuman. at hindi magtangi ng sinuman. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. Mga bata, hanggang dito na lamang ang ating meeting ngayon. Pero huwag kayong mag-alala dahil magkikita-kita tayong muli sa susunod na Sabado sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa ating online children's meeting. Jack, na marami kayong makikilala at matututunan sa mga salita ng Diyos na ibinabahagi namin sa inyo. Maaari nyo ring balikan ang ating mga nakaraang episodes at pag-aralan ang verses at kanta na itinuro namin sa inyo. Pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Nawa ay lagi ninyong tandaan ang inyong mga natutunan dito. At huwag nyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!